Ano po yung mechanisms as far as accountability is concerned pagdating sa mga ganito? It appears not to be a textbook. Mukhang hindi textbook eh. Pero publicly funded for distribution to school children. Commissioner, may mga gray areas ba sa ganitong klaseng usapin? Actually, marami. May mga dalawa nga akong katanungan dyan. Kasi nung nakita ko, parang nag-launch siya nito November pa, 2023. Tama Yes, ma'am. ba yun? Sa QC. And then, tinitingnan ko, kung ang distribution nito ay para sa mga school children, I was just thinking, hindi kaya posibilidad na ikarga na ito sa budget ng DepEd? Sorry ha, ako po ay nag-iisip laang ng mga posibilidad, di ba? Kasi posible yan eh. I mean, she has access to DepEd funds, right? And it's very much aligned with the program of DepEd, no? And then of course, this time, the budget is being proposed for the Office of the Vice President. So, ang una kong titingnan dyan ay titingnan ko yung budget muna ng DepEd, ano? And then the OVP, para malaman ko kung wala bang tinatawag nating double dipping, ano? Pangalawa, naalala ko, kasi sabi, ibibigay daw ito kasama dun sa mga pamimigay ng bag habang nag-tree planting or something. Yes, ma'am. And if I remember it right, yung confi funds niya, sinabi niya rin yung tree planting, right? So, ito yung problema eh. Ano bang tawag ko doon? Medyo loose kasi yung accounting and audit guidelines ng confi funds, di ba? So, ito talaga yung mga tinatawag nating red flags na kailangan mo bantayan. Kasi nga, pag kinlay mo halimbawa ito, I'm not saying this is what actually happened. I'm trying to visualize it from the point of view of what could have happened. Parang pwede rin na-fund ito ng confi funds, di ba? Pero walang documentation yan usually, di ba? And then this time, kasama sa budget. You know what I mean, right? I am trying to explore the many red flags na Now, if you would like to be very mabait and very ordinary in our approach, ang kaunahan kong tanong dito ay, ano ang purpose ng libro? Kung ang purpose ng libro ay for mere distribution, tapos siya pang nag-author, sa tingin ko, wala akong makitang batas na magsasabing dapat siyang bayaran ng public funds. May apat na pamantayan. Una ay yung tinatawag nating legality. Okay. Legal ba siya in the sense na meron ba siyang parang batas o polisiya na violate or something, Now, para malaman yan, ang tanong ay, ano ang nature ng fund na ginamit? Yun nga tatlo yung ating katanungan na medyo di ko alam paano sagutin eh. Pwede niyang i-charge sa DepEd. Pwede niyang i-charge sa OVP. Ngayon, hindi na pwede sa DepEd, wala na siya. But I was thinking kung ito ay noong 2023. And as I've said nga, kung ito'y related do sa tree planting, na kinlame niya na project sa confi funds, pwede rin pumasok sa confi funds. Di po ba? And then, pagdating po doon sa validity, validity ng transactions, pag-uusapan po yung purpose. Yan na naman. Yung purpose sana ng programa, naka-align o merong connection doon sa tinatawag nating mandato ng opisina. Ang opisina po ay Office of the Vice President. Medyo akin pong nilalaliman ng aking pangunawa, pero parang di ko makita. Ano ba yung konteksto na magpapaliwanag na, oo nga, pwedeng gawin ng Office of the Vice President ito. Kaya tama si Senator Risa nung sinabi niya na, teka, i-realign na natin kasi majority of the programs na gusto niyang punduhan, programa niya ng mga may na ahensya. At ito nga ang ating iniiwasan, di ba? Na posible pinafund na nung isang ahensya, pinupad pa rin natin. Yung tinatawag natin na legality, validity, completeness of supporting document. Pero siguro ang pinakamadali na lang ay yung tinatawag nating necessity. Gaano kahalaga ang publication ng librong ito sa Office of the Vice President? Kasi yung programa sinusukat natin, ina-align natin doon sa mandato. Di ba? Hindi ka lang basta pwede maglagay ng programa. Kailangan naka-align doon sa mandate mo. So, yun nga kung sinasabing necessity, bakit Office of the Vice President ang magpiprint? Di ba? Kasi meron tayong National Printing Office. Meron din tayo, katulad ng nabanggit kanina, merong National Development Board. Naalala ko nga yun. Parang kailangan pa nga magpa-approve ng authority bago ka makapagpa ng libro Pero pagbabalikan naman natin, syempre baka sabihin, Vice President ito Syempre madaling makakuha ng authority. Ang tanong ko ay, ano ang punto, bakit tayo nagpiprint ng libro out of the Vice President, Office of the Vice President funds? Ano yung necessity nito? Kasi ang tanong ay, kung ito'y kayang i-publish ng ibang opisina ng gobyerno,
na mas mura at mas merong kakayahang gumawa nun at mas may programa, di dapat po yung programang yon at yung ahensya na yon at yung may kakayahan na yon ang magtangay ng programang ito at ng pundong ito. Di po ba? In relation dyan, Commissioner, gusto ko itanong kasi yung unang tanong ni Senator Risa. Yung unang tanong ay, dun sa 2 billion na yan, bakit may mga duplication sa ibang ahensya? DSWD, Bakit may 600 million dyan sa 2 billion na yan na ginagawa na naman ng DSWD? Bakit merong 150 million dyan na ginagawa naman ng DOLE? Bakit may several hundred million dyan na ginagawa naman ng DOH? Ang paliwanag niya sa DSWD ay lagi daw siyang rejected pag humihingi daw sila ng tulong, no? So, ibang usapin yun, no? Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, sasagutin niya yan. Pero yung ganun ba, in relation dito sa libro, na sabi niyo nga ay, bakit Office of the Vice President ang maggagawa, mag-imprenta, etc. No? Yung ganun ba, ano ba mga gray areas dyan sa mga double, mga duplication na ganyan, no? Ang tanong doon, ginagawa na yan ng DSWD, ginagawa na yan ng DOLE, di ba? At ang gusto ko nga kung idagdag diyan, kapag itong mga funds na to nakaangkla doon sa programa ng tamang ahensya, meron din yan tinatawag na rules and procedures, di ba? And standard operating processes na naka-built-in na doon sa institution. Total, ayaw naman yan ng pinupolitika, di ba? So ang tanong natin, saan ba mas mapupolitika ang ganitong programa? Doon ba sa regular na ahensya o doon sa mga tinatawag nating political offices, di ba? Ronald, alam mo yan, di ba? So parang ang tanong natin, kung itong kunyari programa ng DSWD, programa ng DOLE, parang dapat sa kanila na lang yung pundo kasi naandun na yung mga controls. Naandun na rin yung mga tao na may kakayanan, may competence, may tamang preparasyon para maghawak ng mga programang ito.